Alam niyo nakakatuwa 'to sabi ni Professor Tequia, actually ganyan na rin yung sinasabi natin, eh, 'di ba? Sa sinasabi ni Pangulong Marcos na ayaw niya talaga, ilang beses ko bang sasabihin na ayaw kong ma-impeach si VP Sara, ha? Tapos sinabi pa niya na yung mga yung mga supporter ko hindi naman sila yung nag-ano, 'di ba? Hindi naman sila yung nagpasa o hindi naman sila yung nagpanukala ng impeachment. O ang nakakalimutan niya, kaya napunta yang impeachment o kaya magkakaroon ng impeachment trial dahil inimpeach yan, Mr. President, na mga kaalyado mo. Yung mga kaalyado mo sa House of Representatives na pinangungunahan ng anak mo, sila po yung pumirma, para ma-impeach si VP Sara. Baka nakakalimutan, hanggang doon lang siya sa sino nagsulat. Okay, dalawa lang po yan. Yung sinasabi nyo, it's either nang bubudol kayo nung sinabi nyo na ayaw nyo naman na ma-impeach si VP Sara, pero salita lang yun, pero yung mga kaalyado nyo, sige, pumirma kayo dyan. Or, hindi ka sinusunod ng anak mo at pinsan mo talaga. Alin man sa dalawa, pagpapakita pa rin yan na isa ka talagang, sabi ni Professor Malu Tequia, isa ka talagang weak leader. Kung hindi ka sinusunod ng anak mong congressman at pinsan mong speaker, anong uri ka ng leader? Weak ka. Mahinang leader ka pa. Weak talaga. Walang sumusunod eh. Kung totoo yung sinasabi mo na ayaw mo ng ng impeachment kay VP Sara, na-impeach eh. Hindi ka sinunod ng anak mo at saka ni speaker. In-interview naman si Sandro, humingi daw siya ng basmasay. kaya dalawa lang yan eh. It's either nagsisinungaling ka nung sinasabi mo ng ayaw mo ng impeachment sa Vice President, or weak ka talaga dahil hindi sumusunod sa iyo mismo yung anak mo at pinsan at lahat ng kaalyado mo. Okay. Alam nyo, kahapon guest namin yung Pasang Mazda, si Kaobet. May maganda siyang sinabi, no? Ako kasi nasaksihan ko eh. Dati po, before tong NCAP, yung ano na nga yung NCAP? Ano na nga ibig sabihin ng NCAP? Yung non-apprehension. Non-contact apprehension. Yung hindi ka nahuhulihin ng physical ng traffic enforcer. Sa camera na lang, kukunan ka na lang ng picture na may violation ka, tapos babayaran mo na lang. Alam mo, nagmarka sa akin doon. Nasaksihan ko kasi yung motorcycle lane before tong NCAP, kung saan-saan dumadaan yung mga motor na yan. Talagang nagda-drive ka sa Commonwealth, may motor dito sa kanan, may motor sa kaliwa, ganunan ng ganunan. Pero nung alam nila na may huli, kahit walang traffic enforcer, pwede silang hulihin. Sumunod talaga, sa motorcycle lane lang sila. Alam mo nyo mga Pilipino, magtataka kayo, di ba? Pilipino yun, yung mga motor-motor na yun. Sabi nga sa ibang bansa, ang mga Pilipino, palasunod. Bakit po? Sige nga, tanungin nga natin. Bakit po yung mga simpleng traffic, batas trapiko sa ibang bansa, sinusunod po ng mga OFW natin? Pakipaliwanag nga lang po ng mga OFW, bakit po
sa ibang bansa palasunod ng mga Pilipino sa mga traffic o kung ano pa mang mga batas, yung mga bawal magtapon, etc. Oh, tignan nyo sample malaki po multa dito sa Singapore. Oh, 'di ba? Oh, alam nila 'yan na mahuhuli talaga sila. Nung nasa Hong Kong ako, ganun eh. Sino ba kasama ko nun? Sino si ano yata, si Laram yata ang kasama ko. Basta may kasama ako, tatawid lang kami. Ha? Yung nasabi sa akin, mahal yung penalty. Kaya kahit walang pulis, kahit walang yung yan sa Hong Kong, yung may tunog yan. Lalahatin ang lahi mo. Sumusunod takot sa batas, may penalty. 'Di ba? Sumusunod po tayo. O, ganun din po yun. Kaya po sa kanila, yung isa pa sinasabi, magkaka-record ka sa immigration. O pwede ka pa mapauwi. Kung alam mo po na pinatutupad yung batas, sumusunod naman ng mga Pilipino eh. Di po ba? Kaya sila nakipag... May jaywalking kahit walang pulis. Gigil na ako eh. Gigil na ako tumawid eh. Hindi raw po pwede dahil baka mahuli. Ang mahal daw ng bayan. Tama po yun. 30 years ako sa Japan. Doon sa Japan, ang batas pinapatupad talaga. Sumusunod po, hindi po ganun katigas ang ulo natin. Kaya po tumitigas ang ulo natin pag alam natin na hindi naman pinatutupad yung batas. Putya, wala naman ang huhuli ng jaywalking. Nakita ko nga, nadaan kami dito sa Scout Borromeo. EDSA, di ba? Tapos yung may mga tawag doon, yung daanan ng tao. Yung mga daanan ng tao sa taas ng EDSA, hindi nila na porsito na magkakaroon ng MRT. Di ba? May MRT ngayon. Yun dito sa Cubao, sa ilalim ng MRT dumadaan. Pero yung sa Scout Borromeo, ang taas pinakamataas yata yun eh. Parang bundok na yung aakyatin mo para ka lang makatawid. Wala tuloy yung tumatawid. Bakit ka tatawid dyan? Kainitan ang taas. yun yung sinasabi ko na mapipilitan kang sumunod kasi alam mong pinatutupad ng maayos. Skywalk. Alam niyo, gawin na lang nating mga tourist spot yung mga ganyan natin kasi kakaiba eh. Sa iba yan, tourist spot na yan. California din, nahuli speeding, mababa, $500. Susunod ka talaga. Kasi alam mong mahigpit sila sa pagpapatupad sa batas. Yun din po nakita ko sa NCAP, kaya sumunod to mga motorsiklo. Putya, mahal to. Di nabawasan naman. Nabawasan yung mga, tawag natin niya, kamote riders. Ngayon, ito po ang tanong. May kukumpara po natin yan. Sa mga nanood po ng akin, sinabi ko po to nung dun sa may Birada Aguila eh. Kaya lang, konti lang nakanood. Sabi ko po dun sa Birada Aguila, kaya nung panahon ni Tatay Digong, maraming sumusunod sa batas dahil alam nila na talagang seryoso si Tatay Digong. Kaya po maraming nagpatokhang. Di ba? Maraming nagpatokhang yung nangakong magbabago tsaka nagbagong buhay talaga. Kasi alam nila eh. Alam nila na hindi toke si Tatay Digong. Pag sinabi ni Tatay Digong na itutumba ko ang mga durugista, yung mga nagtutulak, yung mga drug lords, meron talagang, kakilala ko. Kakilala ko yan eh. Si Kapitan yan, no? Tinumba si Kapitan. Susunod ka talaga. Kaya po yung peace and order kay Tatay Digong,
Yun po, simple lang po yun. Pero kung susuriin nyo, ganun po yung mentalidad ng mga Pilipino eh. Hanggat hindi ka naman, wala yan. Yung mga nakalagay na bawal umihi dito, potol tete. Wala yan kasi daming umihi. Di ba? Pero subukan yung nakapaskil na putol tete sa mga umihi. Talagang sinampulan nyo ng mga dalawa lang. Wala na talagang iihi dyan. Totoo pala. Yun po yung difference ng peace and order situation natin noon sa panahon ni Tatay Digong. Yung mga kriminal, recognize po yun. Nire-recognize nila. No? Kasi nga, talagang political will meron. Tama si Jan. Ito po, pangangatwiranan pa. Ang droga, ano yun di ba? Nag-extend ng oras. Kulang na lang, bigyan pa ng award yung mga kung nag-extend ng oras yan, puta mga dakilang tao yan, awardan natin. Pinakamatagal na extended ng oras. 3 araw na hindi natutulog. Bigyan natin ng parangal. Tatanggapan ng award. Kaya naglipa na po, wala pong consequence eh. Walang nakikita na, putya, bawal na tayong kasi bloodless war on drugs. Kahit anong gawin natin. Bloodless eh. Ayun po yun. Kaya yan, meron na naman po tayong Pranses, di ba? Isa na naman pong Pranses ang Drenoga. Atiban gang ba yun? Atiban ba yung pinantira doon sa Pranses? Kawawa na naman ang tourism natin sa France. Isang turistang Pranses, ang Drenoga. At pinagnakawan. Yung mga experience po na ganyan, yan po yung Tapos, wala lang. Kasi nakapagsalita na, bloodless, dapat maging mahinahon. Correct. Ang dami na huling drugs lagi, no? Pero walang drug lord na nahuli. Bilib nga ako ngayon. Puta. Ang achievement nila, mas marami raw nahuling droga. Walang tao. Noon po ewan ko lang kung ano ang totoo yung milyon o bilyon pa na halaga, hindi mo babantayan. Wala silang consequence ngayon. Ang lalakas ng loob ng mga kriminal eh. Yun yung point ko lang. Tapos turista pa tinitira. Kaya yung tourism industry natin, nakatali din po yan sa peace and order. Yung China nga, wala nang nagpapadala rito ng Putya, yung US pa, sabi, ingat kayo sa Pilipinas. Krimen, panay krimen. Kasi nga po, walang takot eh. Dati kay Tatay Digong, matinong mag-isip na kriminal o yung kriminal na wala na sa katinuan, napigil eh. Napigil nung takot sa otoridad. Napigil na alam nila si Tatay Digong. Anak ng senador, biruin nyo, nabugbog. Narito na ang pinakaihintay na pagsasanib puwersa ng mga batikang political commentator mula sa balat ng social media galing sa masa para sa masa.
Kilalanin ang tambalang magpapainit ng inyong hapon sa mga usaping panglipunan. Hihimayin araw-araw mga isyong malagang malaman ng bawat Pilipino. Dito lang yan sa Brigada Agila. Brigada Agila. Samahan sina Brothers Travelers, VMR Channel, Badong Aratiles, Pambansang Loyal at Bistak Pilipinas.